marami na banggit sa Quran, mayroon paraiso, mayroon impyerno. Hindi ito biro yan, hindi ito biro. Ito, delikado yon. Kung isipin mo, kung mayroon nang talaga na may paraiso at mayroon na talaga ng impyerno, at kung hindi ka ikaw maniniwala, at sa araw ng paghukom, nakita mo na yung paraiso, at kita mo na impyerno, na yun, ano gagawin mo? Lahat ng libro galing kay Diyos, kahit Torah, Injil, Zabur, at si huling libro, Quran, lahat ng propeta na sinabi sa mga tao na meron impyerno at meron paraiso. At lahat ng mga propeta sabi nila na isa lang Diyos dapat sambahin. Wala nang ibang message maliban sa ito. Pinaka-importante na message. Walang Diyos na dapat sambahin maliban sa isa lang Diyos. Okay, so pinaka-importante yung paniniwala na isang Diyos. At kung paniniwala at magsamba sa isang Diyos, punta sa kabilang buhay sa paraiso. At kung samba sa Diyos-Diyusan at sa samba sa maraming Diyos, punta sa kabilang buhay na impyerno. So na yun, delikado ito ng gagawin ng samba sa mga Diyos-Diyusan. At kung hindi ka maniniwala sa Diyos, delikado rin na papunta ka rin sa impyerno na walang hanggan. At kung gawa mo na shirk na samba sa maliban sa isang Diyos, yung tagapaglikha, pupunta ka rin sa impyerno na walang hanggan. So yan na pinakadelikado ng bagay ng kufar at shirk. Huwag na gagawin ng kufar at huwag na gagawin ng shirk. Dahil ito ng walang asa sa kabilang buhay na papunta sa paraiso. Kahit kailan, kahit ilang milyon taon, kahit ilang bilyon taon, hindi kalabas ka ng impyerno ka dahil sa itong dalawang bagay, kufar at shirk. Meron isa pa, munafik, nifaq. Under kufar din yan dahil na hindi siya paniniwala, but pagkita sa ng tao na siya pananampalataya. But sa loob ng puso niya, walang pananampalataya. So ano importante? Pananampalataya na paniniwala mo at samba mo sa isang Diyos. Pinaka-importante. Yan nasa Quran, la ilaha illallah. Kul huwallahu ahad, sabihin mo siyang Allah nag-isa. Allahu samad, Allah, wala siya kailangan. Lam yalid, walam yulad, hindi siya, yung tunay ng Diyos, Allah, hindi siya nagkanak at hindi siya pinanganak. At, walam yakul lahu kufuwan ahad, as yung tunay ng Diyos, Allah, wala siya anuman katulad. Wala siyang katulad, okay? Hindi siya ang parang langit, hindi siya parang lupa, hindi siya parang araw, hindi siya parang buwan. Isa lang Diyos. Kahit mag-anong religion ninyo, mag-isipin kayo na kung tama ba yung religion ninyo. Yung religion na mga iba-ibang religion, yung isang religion nang galing kay Diyos. Hindi maraming religion. Ano yung religion galing kay Diyos? Sumunod sa kayo ng utos ng Diyos. Yung mga utos ng Diyos. Na isipin ninyo, saan ba yung religion na yung pangalan na ganito? Ano religion ng Abraham? Ganun din religion ng Abraham. Magsunod sa utos ng tagapaglikha. Yung Islam lang, yun ang ibig sabihin ng sumunod sa utos ng Diyos. Yan ang sabihin ng Islam. Dahil Islam means is aslim. Aslim means is submission. Submission is Tagalog. Sumunod. Sumunod sa utos ng tagapaglikha. Kahit si Jesus Christ, hindi sinabi niya na kung maniniwala sa dugo ko or maniniwala sa crucifixion para pasok ka sa paraiso. Hindi. Ano sinabi ni Jesus Christ sa New Testament? Tanong nila kay Jesus Christ, ano ba pwede na paano papunta sa paraiso? Sabi ni Jesus Christ, keep the commandments. Keep the commandments. Ano ibig sabihin ng keep the commandments? Sumunod sa utos ng Diyos. Sumunod sa mga utos yung lahat ng utos ng Diyos. Yan na sabi ni Jesus Christ. So anong bibigyan na ni Jesus Christ sa religion sa tao? Islam. Kaya dahil sabi niya, keep the commandments. Magsunod kayo ng utos ng tagapaglikha. Yan ang sabihin ng Islam.